Ang aklat ng Exodo. Ito ang pangalawang libro sa Biblia at itinuloy nito ang kwento mula sa naunang libro, ang Genesis na natapos sa apo ni Abraham na si Jacob. Dinala niya ang kanyang malaking pamilya, mga 70 tao, papunta sa Egypt. Ang ikalabing isang anak ni Jacob, si Jose, ay naging pangalawang pinuno ng Egypt at nailigtas niya ang kanyang buong pamilya sa tagutom. Kaya inalok ni Faraon ang hari ng Egypt na doon na manirahan ang pamilya nila, kung saan sila magiging ligtas at payapa. Paglipas ng panahon ay namatay si Jacob sa Egypt at ganun din si Jose at ang lahat ng mga kapatid niya. Makalipas ang 400 taon, nagsimula ang kwento ng Exodo. Ang pangalang iyon ay tumutukoy sa pangyayari sa unang kalahati ng libro, ang Exodo o paglalakbay ng Israel palabas ng Egypt. Pero may pangalawang kalahati ang libro na magaganap sa paanan ng bundok Sinai. Sa videong ito, bibigyang pansin natin ang unang kalahati, kung saan lumipas ang maraming taon at naging mabunga at dumami ang mga Israelita at pinuno nila ang lupain. Ang linyang ito ay sinadyang pag-uulit sa pagpapala na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao sa Hardin ng Eden at ipinapaalala nito sa atin ang malaking kwento ng Biblia. Sinayang ng mga tao ang pagpapala ng Diyos dahil sa kasalanan at pagrerebelde. Kaya pinili ng Diyos ang pamilya ni Abraham para sa tulong nila, ibabalik ng Diyos ang pagpapala niya sa buong mundo. Pero hindi itinuturing ng bagong Faraon na pagpapala ang Israel. Para sa kanya, ang lumalaking grupo ng mga migranteng Israelita ay banta sa kanyang kapangyarihan. Kaya tulad din sa Genesis, nagrebelde ang lahat ng tao sa pagpapala ng Diyos. Susubukan din ng Faraon na sirain ang pinagmumulan ng pagpapala ng Diyos, ang mga Israelita. Malupit niya silang inalipin at sapilitang pinagtrabaho at iniutos na lunurin sa ilog Nile ang lahat ng batang lalaki na Israelita. Sa bahaging ito, si Faraon ang pinakamasamang tauhan sa Biblia. Sinasalamin ng kanyang kaharian ang pagrerebelde ng lahat ng tao sa Diyos. Binigyan ni Faraon ng ibang kahulugan ang mabuti at masama para sa sarili niyang pakinabang na kahit patayin ang mga inosenteng bata ay naging mabuti para sa kanya. Kaya naging mas masahol pa ang Egypt kaysa sa Babylonia na binanggit sa aklat ng Genesis. Umiyak ang Israel para tulungan sila laban sa bagong Babylonia na ito at tumugon ang Diyos. Sinimulang pataubin ng Diyos ang kasamaan ni Faraon. Isang Israelitang nanay ang naglagay ng kanyang anak na lalaki sa basket at pinalutang yon sa ilog hanggang sa makarating sa mismong pamilya ni Faraon. Pinangalanan ang bata na Moses at lumaki siya at naging taong gagamitin ng Diyos para talunin ang kasamaan ni Faraon. Sa sikat na kwento tungkol sa nagliliyab na halaman, nagpakita ang Diyos kay Moses at inutusan siyang pumunta kay Faraon at sabihin sa kanya na palayain ang mga Israelita. At sinabi ng Diyos na alam niyang tatanggi si Faraon, kaya hahatulan niya ang Egypt gamit ang mga salot. Sinabi din ng Diyos na patitigasin niya ang puso ni Faraon. Ipinakilala sa atin ang susunod na pangunahing bahagi ng kwento, ang paghaharap sa pagitan ng Diyos at ni Faraon. Ano ang ibig sabihin ng Diyos sa sinabing patitigasin niya ang puso ni Faraon? Napakahalagang basahin ng mabuti ang bahaging ito ng kwento at ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Sa unang pagtatagpo ni Moses at Faraon, basta nabanggit sa atin na tumigas ang puso ni Faraon. Walang pahiwatig na may anumang ginawa ang Diyos. Kaya bilang tugon, ipinadala ng Diyos ang unang grupo ng 5 salot. Hinahamon ng bawat isa si Faraon at ang mga Diyos nila sa Egypt. At sa bawat pagkakataon, nag-aalok si Moses ng pagkakataon para magpakumbaba si Faraon at palayain ang mga Israelita. Pero pagkatapos ng bawat salot, sinasabi sa atin na pinatigas ni Faraon ang kanyang puso o tumigas ang kanyang puso. Ginagawa niya ito ayon sa sariling kalooban. Kalaunan, sa ikalawang grupo ng 5 salot, maririnig natin kung paano pinatigas ng Diyos ang puso ni Faraon. Ang punto ng kwento ay parang ganito. Kahit na alam ng Diyos na tatanggi si Faraon sa kalooban niya, inaalok pa rin ng Diyos sa kanya ang lahat ng pagkakataon para gawin ang tama. Pero paglipas ng panahon, nasagad na ang kasamaan ni Faraon. Ibig kong sabihin,
Kahit mga sarili niyang tagapayo ay nag-iisip na, nawala na sa katinoan si Faraon. Sa puntong yon, kumilos na ang Diyos. Gagamitin niya ang kasamaan ni Faraon para sa kanyang sariling layunin na magligtas. Hinayaan ng Diyos na magpatuloy si Faraon tungo sa sarili niyang pagkawasak habang inililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. At ito ang susunod na mangyayari. Sa huling salot, ito ang gabi ng Paskwa. Binaliktad ng Diyos ang sitwasyon kay Faraon. Tulad ng pagpatay niya sa mga anak na lalaki ng mga Israelita, papatayin ng Diyos ang mga panganay sa Egypt sa huling salot. Pero hindi katulad kay Faraon. Nagbigay ang Diyos ng paraan para makaligtas gamit ang dugo ng tupa. Uminto dito ang kwento at ipinaliwanag sa atin ang detalye sa taunang ritual ng Israel, ang Paskwa. Noong gabi bago umalis ang Israel sa Egypt, nag-alay sila ng batang tupa na walang kapintasan at ipanahid ang dugo nito sa hamba ng pintuan ng bahay nila. At nang dumating ang salot ng Diyos sa buong Egypt, nilampasan ang mga bahay na may dugo ng tupa at naligtas ang panganay nila. Kaya bawat taon mula noon, inuulit ng mga Israelita ang nangyari noong gabing yon para alalahanin at ipagdiwang ang katarungan at habag ng Diyos. Namatay ang mismong anak ni Faraon dahil sa kanyang kayabangan at pagrerebelde at napilitan siyang tuluyang palayain ng mga Israelita. Kaya sinimulan ng mga aliping Israelita ang kanilang eksodo mula sa Egypt. Pero hindi pa sila nakakalayo ay nagbago agad ang isip ni Faraon. Tinipon niya ang kanyang hukbo at hinabol ang mga Israelita para sa huling paghaharap. Habang ligtas na tumatawid ang mga Israelita sa dagat, sumugod si Faraon tungo sa sarili niyang pagkawasak. Nagtapos ang kwento ng Eksodo sa unang awit ng papuri sa Biblia. Tinatawag itong awit ng dagat. Ipinahayag ng huling linya na nagahari ang Panginoon at muling isinalaysay ng kanta sa tula ang kwento tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol ito sa misyon ng Diyos na labanan ng kasamaan sa kanyang mundo at palayain ang mga inalipin ng kasamaan. Dadalhin ng Diyos ang kanyang bayan sa lupang pangako, kung saan ang kanyang banal na presensya ay mananahan sa kalagitnaan nila. Ang kwentong ito ay larawan kapag naghari ang Diyos sa kanyang bayan. Pagkatapos kantahin ng mga Israelita ang kanilang awit, biglang nagbago ang kwento. Naglalakad ang mga Israelita sa disyerto patungo sa bundok Sinai at nagugutom sila. Nauuhaw sila at binatikos nila si Moses at ang Diyos dahil sa pagsagip sa kanila. Hinahanap nila ang dating magagandang panahon sa Egypt. Pambihira talaga ito. Kaya nagbigay ang Diyos ng pagkain at tubig sa mga Israelita sa disyerto. Pero madilim ang kwentong ito at magsisimula tayong magtaka. Maaari kayang kasintigas rin ng puso ni Faraon ang puso ng mga Israelita? Makikita natin yan. Pero sa ngayon, ito ang unang kalahati ng aklat ng Eksodo.